Hi guys! Hello, hello mga ate at kuya. Dahil walang pasok ang ating mga students ngayon, tayo ay nakapamalengke na. Ang aga ko maghatid. Wala pang 5, agad na agad yung ano ko na pumasok. Tapos, wala palang pasok. Nakapamalengke na rin ako. Yan. At huhugasan natin yung ating pinamalengke. Dalawang klaseng isda yung napamili ko. Ito ay galunggong at di ko alam pa anong tawag dito sa isda na to. Pero nakita ko siya sariwa. Ayan o. Hindi pa siya bilasa. Kasi tingnan mo yung mata niya o. O. Ayan o. Sariwa pa siya. So naisip ko na sabawan siya. So, sa paglilinis ng isda, sa mga hindi pa marurunong, papakita ko sa inyo kung paano maglinis nito. Para sa mga hindi pa marunong maglinis ng isda to, yung mga baguhan pa na mag-asawa. Ayan ako. Nalalaglag yung aking cellphone. Wala siyang tibay. Yan. Yun. Hindi ko nalalaglag siya. Yan. Yun. So, yan. Sa mga hindi pa marunong maglinis ng isda, tuturuan ko kayo. So, ganito lang. Kapag ganitong isda ang lilinisan nyo, ganyan mo lang mo. Tapos, kuhain mo to. Yan. Ganyan lang. O. Diba? Madali lang. Ganun lang gagawin mo. Paulit-ulit lang. Ayan. So, ilalagay. Para masarap dito kasi sabaw yan o kaya ipaksiw. Yung masarap na so, diba isang ano lang. Depende kasi sa isda yun nalilinisan. Yan. Diba? Good morning sa lahat. Nakapasok na ba yung inyong mga anak? Yung nandun kasi kami nagkukwentuhan sa palimbuti nila, maaga pa rin ako umuwi. Kasi nga gusto ng anak ko laging maagang pumapasok. 5:30 yung pasok niya pero wala pang 5. Nandun na o kaya man naman 5 kami talaga sakto na alis. Kasi minsan yung motor ko ang hirap i-start. So, kaya naglalagay ako ng bago pa mag-5. Ni-start ko na yung motor ko. Eh, kanina, maaga nga siya nakapasok kasi may bibilhin pa rin siya dun sa tapat ng school nila na kailangan niya. So, nag-adjust kami. At maaga nga nakapasok. Buti nila maaga nakauwi. Pero, malapit lang naman yung school sa amin. Kaya, hindi na ako nag-alala pa na sunduin pa siya. Kaya kakauwi niya lang. Kakauwi niya lang dito. So yan. Ganyan lang yung magpaglinis sa mga baguhan na hindi pa marunong maglinis ng isda. Ayan. Huwag niyo na po ipalinis. Kaya niyo na yan. Ang isdang ito, di ko alam kung anong tawag dito. Pero masarap yan sa bawan. Lalagyan ko siya ng, ayan o. Okay na. Tapos, hugasan natin siya ng paulit-ulit. Lalagyan ko siya ng, masarap rin ito lagyan ng kalamansi eh. Nakalimutan ko bumiling kalamansi. So, ito parang isisigang ko lang siya. Tapos, lalagyan ko siya ng talbos. Or, lalagyan ko ng tanlad. So, yan. O, diba? Ganyan lang maglinis ng isda. Easy. Kaya, huwag niyong katamaran na maglinis ng isda. Lalo na yung mga bata dyan, turuan nyo maglinis ng isda. So, next naman ay etong galunggong. So, eto ay nabili ko ng ating kalahating kilo. Kalahating kilo nito at kalahating kilo na galunggong ang binili ko. So, sa galunggong naman tayo, sariwa din yung galunggong ko. Medyo duling nga lang. Pero kasi ang tinitingnan ko is hindi sira yung kanyang
tiyan. Yan. Ay, kalabaw. Ayan, tumatalon pa nga eh. Sariwa pa, tumatalon pa siya. Tumatalon pa yung galunggong. So, ganyan lang din ang ginagawa kong paglilinis sa galunggong. Yan o. Kasi, ay, hindi ko naman kasi nakakain yung dito. Kaya, ganyan ko lang din siyang linisan. Yan o. O, diba? Ang galunggong ay medyo sariwa. Kasi nakikita mo yung mata, parang pag-gray na. Unlike dito, natina mo, ang kaibahan niya. Paano nyo malalaman na sariwa yung mga isda nyo? Ito ay malinaw yung mata. So, ito ay pabulag na siya. Medyo, ano na yung mata niya. Hindi na siya ganun hindi na siya ganun kasariwa. Pero, ang tinitingnan ko pa rin sa kanya is yung kanyang bituka. Yung dito, yung kanyang tiyan. Hindi pa siya lasog-lasog. Isa pang sariwa na makikita nyo is yung kanyang hasang. Diba? Maraming mga, ano ba to? Paraan, paano mo malalaman na sariwa pa yung isda. Una, sa mata. Yan. Pangalawa, sa hasang kapag ka mamula-mula pa siya. At kapag ka pangatlo, yun kanyang tiyan. Kapag ka lasog-lasog na yung tiyan, wag na. Wag nyo nang bilihin yan kasi ano na talaga yan. Sira na. Ano ba tawag doon? Bilasa na. Pero kapag ka ganito, pwede pa yan. Ang dami, diba? Kalahati lang to. Kalahating kilo. Doon to sa, para naipakita ko na rin to sa inyo eh. Kung saan ako nabili ng isda. Doon sa may lumang palengke. Sa may dating Birman. Doon. Kay Joanne, ang pangalan. O, diba kilala ko na siya. Ay, kasi ako nabili dun sa kanya. Tapos, ang kinakagandahan kasi dun, parang mga familiar sa akin yung mga isda dun. Yung mga dati na huli ng lolo kong isda. Ay, tumatalsik pa yung ano. Ayan. So, o, diba? Ganun lang kadali. Kaya, huwag nyo katamaran na maglinis ng isda. Hindi siya mahirap. Madali lang siya. Tapos, syempre, eto, dahil wala naman, kung may pusa kayo, edi pakain nyo na. Kung wala naman, ay ibalot nyo ng maayos para maayos. Ayan. So, hugasan lang din natin yan ng maayos. Kailangan natin hugasan ng maayos ang ating mga isda. Dahil, yung iba yung nilalagyan nila ng mga chemical na makakasama sa ating kalusugan. So, hugasan natin siya hanggang mawala yung kanyang kanyang dugo-dugo. Lalo na to kasi sasabawin natin to. Yung galunggong ay ipiprito ko. Tapos, eto naman ay sasabawin ko. Diba? Kasi gusto ko kumain ng sabaw. So, dito naman sa pagluluto ko ay doon ko to ilalive sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa dyan, baka pwede naman pasilip ang aking YouTube channel. So, yan. Kasi bababad ko siya dito sa tubig habang hindi ko pa siya niluluto. At eto naman, tingnan nyo, hanggang makita nyo na malinaw na yung tubig. At makita nyo na malinis na yung inyong isda. Ito naman ay ipiprito ko. Kaya, yan ang aking gagawin naman sa isda. Para lagyan ko siya ng kamatis. So, ito yung tanlad na sinasabi ko sa inyo na binili ko. Lalagyan ko nga siya ng tanlad. Tapos, lalagyan ko siya ng luya at saka talbos. Siyempre, hugasan din natin to at yung tanlad. Lutong ano lang ba to? Lutong probinsya. Probinsya style. Dahil, para hindi tayo bili ng tanlad, itatanim natin tong tangkay. Ano niya? Ugat. Ay, kalabaw. So, ayan.
Tatanim natin to para hindi na tayo bili ng bili. Susunod na buwan ay mag-aani na tayo. Yan, ito. Ang dami naman na ito eh, oh. So, nalalamunan ko. Nakapasok na rin ba yung inyong mga anak? Dahil wala raw pasok dito sa GMA dahil sa malakas na ulan na paparating. Kahapon kasi ang lakas ng ulan, walang patid. So, yun. Sa ganito naman, turuan ko kayo paano mag-fold ng tanlad. Ayan. I-roll nyo lang yan. Sa mga hindi pa marurunong, alam ko sa mga nanay, marunong na to. I-roll nyo lang yan na parang ganyan. Ayan. Para hindi siya magkalasog-lasog. Kahit ganito, kapag na ano mo na yan, ay hindi niyan kakalas. So, yan. Sama na natin yan dyan. At yung ating talbos ay ating tingnan mo yung luya, oh. Tutubo na din siya. Parang ayaw niya na din magpakain. So, kuha lang ko dito. Lagyan ko lang to ng kamatis yun. Ganyan siguro okay na. Tapos, ano pa ba? At yung aking kamatis. Ito yung nabili ko kahapon kamatis. Sakit na mata ko, may pumasok na insekto habang nagmumotor ako. So, masarap maraming kamatis eh. Dahil mura ang kamatis ngayon. Mura ba? Pero dun sa binibilang ko kasi mura eh. Kaya dadamihan natin yung kamatis. Masarap kasi maraming kamatis. So, yan. Ayun ang ating gagawin ngayong sabaw. So, yan. Alam niyo na kung paano maglinis ng isda. So, yun lang pinakita ko sa inyo. For today's video. Bye-bye. Ako yung mamamaalam na at ako ay magluluto na. Okay?